Yung financial success, ang tingin nila that's the end goal. Kaya hindi mo makuha-kuha yung tagumpay kasi lagi kang naghahabol sa pera. Wala ka ng purpose. Oo! Kasalanan ko lahat to! Hindi na kita mahal! Patayin mo na lang ako! Bakit naging miserable ang buhay mo? Bakit hindi kayo nagtatagumpay? Masyado kang busy sa pamumuhay mo sa nakaraan. Marami kasi kayong sinisisi sa buhay ninyo. Naniwala ka naman! Naniwala ka naman! Sige, nasaan ang pruweba nyo? Sinungaling kang babae na ginagawa nyo ako ng kwento para ako yung masama? Ano ba ang makakapagpasaya sa'yo? Yung mapatawad mo, yung mga taong gumawa sa'yo ng masama. Forgive and forget. It is already given. Pag nagawa nyo mo yan, mag-abang ka. May himalang mangyayari sa'yo. Live your life with a purpose. Doon naging magical ang buhay ko. Passive income. Yan ho ang isa sa pinaka-scam na ginagamit na salita ng mga gustong manamantala. Attracting na salita para makapang-utos sila ng mga taong mag-i-invest doon sa ginagawa nilang panloloko. Kung meron ho kayong pinaghirapan na pera, i-invest po ninyo sa lupa na nasa inyo yung titulo. Sa isang produkto na po pwede naman ninyong ibenta. Sa mga learning tools or seminar na may matututunan ka na magagamit mo sa buhay. Marami kasi sa atin nagmamadali na makuha yung tagumpay sa buhay. Yung financial success sa maraming tao, ang tingin nila that's the end goal. To have this material wealth. Magkaroon ka ng bahay, ng sasakyan, ng savings, or hindi mo na problemahin yung pera habang buhay. Marami kasi ang naliligaw sa buhay dahil ang nakatuon ang atensyon nila at ang pag-iisip nila doon sa tinatawag natin na pera. It's true na lahat kayo is ini-encourage ko na magtagumpay, yumaman, maasam lahat ng gusto natin sa buhay natin. Pero that is not the end goal. Opportunity is purpose. Opportunity is something na kahit wala pa yung pera, is alam mo nakakapag-provide ka ng value sa ibang tao. Nakakapag-provide ka ng solusyon sa problema ng specific na komunidad. Opportunity is intention. At ang magiging byproduct niyang ginagawa mo is yung tinatawag natin na pera and material things. Kasi maraming tao nag-aasam kagad ng passive income na gusto na kagad nilang maging financially free. Aalukan ka ngayon ng isang matalino at mapanglinglang na tao na may na-discover di umano na isang sistema ng negosyo na may tubong 10%, 15%, 20%, buwan-buwan na wala ka nang gagawin. Na nainganyo ka ng kaibigan mo o kamag-anak mo o ng mga kakilala mo na yung pera pag ininvest sa ganito, tumutubo siya ng kusa na hindi mo na kailangan magtrabaho. At dahil kikita ka, magkakaroon ka ng time and financial freedom. Nawawala yung purpose. Kasi bakit? Investment kagad ang unang iniisip ng tao. Passive income kaagad. Money works for me kaagad. Totoo, yun ang gusto natin mangyari sa atin. Pero ang gusto kong ma-realize ninyo ngayon, ang pera ho, material wealth or financial, they are just the byproduct of what is our intention and purpose. So doon natin lagi uumpisahan yung oportunidad na ginagawa natin. Passive income or financial freedom or time freedom can only be accomplished if at first may mga sacrifices. If at first may oras na ibinigay, may effort na ibinigay, may skills na kinakailangan na magkaroon ka para kumita at yumamang ka. The point is, kung ano man yung gagawin mo ngayon sa buhay mo, ang intindihin mo is kung ano yung maibibigay nito na kagaangan o solusyon sa ibang tao para kumita ka ng pera. That's how you actually build a business. Gagawa ka ng masarap na pagkain, masusolusyonan mo yung matinding gutom ng tao or matinding cravings ng tao. The point is, kung gagawa ka ng negosyo ngayon, ano yung problema na susolusyonan mo diyan sa negosyong gagawin mo? Now, ang tanong ko sa'yo, ano ang priority mo ngayon sa buhay mo? Baka kaya hindi mo makuha-kuha yung tagumpay sa buhay mo kasi lagi kang naghahabol sa pera. Na kung nasaan may pera, nandun ka. Na hindi ka mapirmi. Na wala ka ng purpose. Na wala na yung vision. Na wala na yung tamang intention. Kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. In every chapter na lalakbayin natin sa buhay natin, dapat may meaning. Dapat may purpose. Kasi totoo, na uumpisahan mo sa'yo lahat ng oportunidad. Uumpisahan mo sa sarili mo sa pag-aayos ng karakter mo. At pagka ganun
matalino ka, maayos ka mag-isip, maayos ka gumawa, ang intensyon mo ay tama, maniwala ka sa akin, hindi mo kailangan humiling sa taas kasi kusang ibibigay sa iyan dahil tama ang ginagawa mo. Kaya hindi mo nakukuha yung mga pangarap mo sa buhay, masyado kang nape-pressure sa pagkuha ng pera. Kasi pera ay susunod sa tamang intensyon, sa tamang purpose, sa tamang hangarin natin sa buhay natin. Napakasakit ho na maloko ka, na ma-scam ka, na mawala yung pinaghirapan mong pera. Pero dalawang bagay kung bakit naloloko at nai-scam ang maraming tao. Number 1, katangahan. And secondly, greediness. Kasi gusto walang gagawin, kikita yung pera niya. Para makaiwas ka dyan, yung masakit at mapait na mangyayari sa buhay mo, live your life with a purpose. May intention ka na mabuti, na maganda. Sir RDR, may tanong naman ako sa iyo. Ang tagal ko nang nabuhay sa mundo, yung purpose na yan, lagi kong naririnig yan. Paano ko ba malalaman yung purpose ko sa buhay ko? May purpose ba talaga ako? Meron ba akong kayang masolusyonan na problema? Wala akong talent, wala akong skills, wala akong kayang gawin sa buhay ko. Paano naman yung purpose mo na yan? Kaya nga ako nag-OFW kasi hindi ko nga mahanap kung ano talaga yung purpose ko sa buhay ko eh. Yan ba ang tinatanong mo lagi sa sarili mo? Kung bakit hindi mo maintindihan yung purpose na yan? Napakasimple lang ho para malaman mo yung purpose mo sa buhay. Kailangan matuntun mo muna. Ano ba ang makakapagpasaya sa iyo? Second, what makes my life fulfilled? Ano ang fulfillment para sa iyo? 2 things. What makes you happy? What makes you fulfilled? If what makes you happy is your loved ones, if what makes you happy is doing this, doing that, somehow, kailangan i-connecta mo yan doon sa magiging passion mo. Na hindi ba mas masaya na kasama mo pamilya mo dahil sila yung nagpapasaya sa'yo, sila yung happiness mo? So maghahanap ka ngayon ng negosyo na susolusyon sa isang problema, sa struggle ng isang tao. Ang ganda nga ng panahon natin ngayon eh. Kasi paggawa na lang ng video, pinagkakakitaan pa rin. Na hindi naman magkakaroon ng RDR sa buhay ho ninyo, kundi dahil dyan sa video na yan sa social media. I'm living my life very happy, very contented because I'm living my purpose. Na nasusolusyonan ko yung mga problema ninyo kahit papaano because that is the same problem that I have experienced before nung nagninegosyo po ako. At hanggang ngayon, kung ano yung problema ko, nilalabas ko sa social media, nakakasolusyon. Iko-connect nyo lang po yung passion ninyo, yung happiness ninyo doon sa gagawin ninyo. Saan ka masaya? Ano ang fulfillment? Eh sir, hindi ko pa rin alam kung saan ako masaya eh. Hindi ko pa rin alam kung saan ako fulfilled. Yun ang pinaka-problema ko talaga, boss. Ang tanda ko na, boss, hindi ko alam talaga. Promise. Swear to God, hindi ko talaga alam. Magtatrabaho na lang ako. Magiging mahirap na lang ako habang buhay. Ito po ang gusto kong maintindihan ninyo. Probably the biggest reason why hindi mo malaman ang purpose, hindi mo malaman kung saan ka magiging masaya, hindi mo alam kung ano yung mga oportunidad behind it, baka masyado kang busy sa pamumuhay mo sa nakaraan. Wala ka talagang maiisip that would make you happy. Baka hanggang ngayon, marami kang bagahe, marami ka pa ring sinisisi sa buhay mo, marami ka pa ring galit, marami ka pa ring puot. It somehow naka-anchor sa iyo eh. Kaya never kang magiging masaya. Kasi hanggang ngayon, hindi buo ang pagkatao mo. Kailangan mo munang buuin, kumpletuhin ang pagkatao mo para makatulong ka sa iba. At mabubuo lang yan at makukumpleto lang yan pagkatao mo kung matututunan mong i-let go yung mga bagay na nakakapagpalungkot sa'yo. Ano ba ang makakapagpasaya sa'yo? Simple. Yung mapatawad mo at yung ma-let go mo yung mga bagay ng nakaraan at yung mga taong gumawa sa'yo ng masama. Bigla na lang malalaman mo at maiintindihan mo. Ito pala makakapagpasaya sa akin. Ito pala ang fulfillment. Magkakaroon ka ngayon ng direksyon. Magbubukas yung malinaw at klarong daan. Kasi makakapamuhay ka na ng maayos na wala kang bitbitin sa buhay mo. Marami kasi kayong sinisisi sa buhay ninyo eh. Kung bakit hindi kayo nagtatagumpay. Kaya kahit anong seminar, kahit anong workshop, di ka ba nagtataka? Ang dami mo nang ginawa sa buhay mo, hindi ka nagtatagumpay kasi mabigat ka eh. May daladalahin ka sa buhay mo eh. And that's the reason why. Tignan mo yung sarili mo ngayon. You keep on chasing success, that dream house, that dream car, that savings. Di ka ba nagtataka? Ang sipag mo, pero walang nangyayari sa'yo. Pakiusap ko, yung mga taong nakagawa sa'yo na hindi mo makalimutan na somehow nakakonekta sa'yo, let it go. Kung napanood nyo ho yung interview ko kay Boy Abunda, sobrang sipag
ko. Buong Pilipinas ho, literal na ikot ko ho, ng sasakyan. Nandun yung sipag, nandun yung disiplina ko sa sarili ko, na kahit pagod na pagod ako, magtatrabaho ako, magninegosyo ako. Pero hindi talaga ako umase-asenso sa buhay ko. Magaling ako, mahusay ako, masipag pa ako, samahan mo pa ng konting itsura. Pero wala eh. Wala akong nararating sa buhay ko. Kailan yung pinaka-biggest turning point ng buhay ko? When finally, nasabi ko dun sa pinaka-galit na galit ako na tao na iniwan ko sa puso ko yung puro paghihigante, puro sisi, paghihinagpis. Kasi dati nabubulag din ako sa mga investment. Napaglololo ko din ako. Yun pala, may roots yan. May pinanggalingan. Nung pinutol ko yun, mula nung nasabi ko sa tatay ko yung salitang I love you for the first time na narinig ko sa tatay ko na mahal niya ako, doon naging magical ang buhay ko. Iyak ako ng iyak. Kasi sobrang saya ko. Na nawala yung galit, yung puot sa puso ko. And then, bigla na lang ni-rearrange ng Diyos yung buhay ko eh. Pieces by pieces. O alisan mo yan, ito gawin mo. Ang purpose mo, i-share yung nangyari sa'yo. Nakapagtayo ako ng mga negosyo, nagtagumpay, kumita, nagkaroon ng oportunidad, naging influencer ako, na bigla na lang akong sumabog sa internet. At kayo naman ang kinakausap ko ngayon. If you want your life to be as magical as my life, forgive and forget. Pero wag niyong kalilimutan yung lesson. Magpatawad ka, mag-forgive ka, lagi niyong i-instill sa isip ninyo yung lesson ng buhay. Pag nagawa niyo ho yan, time, financial freedom, material wealth, material things, bahay, kotse, savings, maraming pera, wag na kayong humiling kasi ibibigay sa inyo yan. It is already given. Kung meron kang puot, meron kang galit sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, sa asawa mo, baka sa anak mo, sa mga close friends mo, kahit sila pa ang nakagawa ng kasalanan sa'yo, nakapanakit sa'yo, naging sanhi kung bakit naging miserable ang buhay mo, patawarin mo na. Na masabi mo doon sa mga mahal mo sa buhay, I love you, mahal na mahal kita, kasi maniwala ka sa akin. Yung mga susunod na araw mo sa buhay mo, may himalang mangyayari sa'yo. It is all written in this book. 8 pinakabobong paraan para yumaman. Na isinulat ko po itong libro na to para ho sa inyong lahat. Na para may point of reference kayo na kahit bobo ka, kahit pinaniwalaan mo sa buong buhay mo na wala kang mararating sa buhay, may mararating ka. Pag nakapagpatawad ka, doon mo malalaman. Magkakaroon ka ng sense of purpose, sense of direction, fulfillment. Gawin niyo po yung sinasabi. Araw lang ang bibilangin, makakalipad ka. So that, finally, yung passive income na hinahanap natin, yung financial freedom, yung mga material wealth, magkakaroon ng direksyon, yung sipag mo, yung galing mo, yung kabaitan mo, may paglalagyan na. Yung ngiti mo ngayon, yung saya mo ngayon, madodoble yan kapag ka natutunan mong mag-let go ng mga bagahe sa buhay mo.